So, kanina umaga po, ang pinag-aralan po sa Bible study ay yung katapusan po ng Romans chapter 8. At ang mensahe po ay isang katanungan, why are we here? Yun po ay base po doon sa aklat na sunod tayo isang kapatid na sinasabi niya na may layunin ng Diyos kanya sa paglalang sa atin, taliwas sa itinuturo ng mga siyentipiko na parang walang layunin ng tao sa lupa. So, dito po sa hapon, ang alam ko po sa meron chat group na ginawa si Brother Richard, yung Angeles City Southside Church of Christ yata. Doon niya nilalagay yung lahat ng mga video po sa ating pagsamba. Kaya makikita po nyo doon yung hindi nyo nakita. So ating pag-aaral po ay tungkol sa pananampalataya ni Noah. Kung nakita natin gaano kalaki itong ark, ganun talaga siya kalaki. Hindi siya maliit na barko, ito yung malaki. Ginawa ni Noah at ang kanyang sangbahayan. So, pag-aaral po natin ang pananampalataya ni Noah, bagamat ito po ay alam na po natin, pero minsan, maganda na ito po ay ating ulit-ulitin. Dito po sa Genesis chapter 5 hanggang verse 14. Dahil nga po sa sitwasyon sa lupa sa panahon na yun, na sumama yung mga tao sa lupa. In other words, hindi sila sumusunod sa Diyos. Sila ay sumusunod sa sarili ng kalooban, so sila naging masama. Nakita ng Panginoon yung napakasama nilang tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Lalagpot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa papawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Pero may bagay na hindi sinabi. Yung mga isda sa dagat, hindi sila namatay. Obviously, kung lulubog ng Diyos ang sanglibutan, hindi mamamatay yung nakatira sa tubig. Ang sinabi lang niya rito, yung mga nasa lupa kanya. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito ang mga alahas ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan nung kapanahonan niya. Si Noe lumakad na kasama ng Diyos. Nagkanak si Noe ng 3 lalaki, si Shem, Ham at Japhet. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos ng daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao kailang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, siya ay aking lilupulin kasama ng lupa. Gawa ka ng isang daong, nayari sa kahoy na gopher, gawa ka ng mga silid sa daong at pahinan mo ito na nagkitran sa loob at labas. So ito po yung gagamitin nating basihan ng ating mensahe na po. Dito nakikita natin, makaisipin natin na nagkamali ang Diyos, nilalaki niya yung tao. Tandaan natin, hindi nagkakamali ang Diyos kahit kailan. Sinalungkot dahil nagkasala yung tao kanya. In other words, hindi natupad yung layunin niya sa tao sa panahon na yun. Naging masama sila. Pero tandaan natin, hindi lahat ay masama. Sa karamihan ng mga tao, mayroon pa rin natira na mapit sa harapan ng Diyos. Ito'y si Noe. Ang kanyang description na kay Noe, siya po ay matuwid at walang kapintasan. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Kasama pa rin si Noe doon sa sinabi sa Romans chapter 3 verse 23. Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya si Noe doon. Pero relatively speaking, siya'y matuwid at walang kapintasan. In other words, siya'y tapat sa Diyos, ibig sabihin. So, huwag natin isipin na pwede tayong hindi magkasala. Hindi. Hanggang nasa lupa tayo, may pagkakataon na tayo magkakamali. Pero hindi ibig sabihin na walang matuwid at sumusunod sa Diyos. So, ang solusyon ng Diyos para wakasan niya ang kasamaan sa lupa ay patayin niya ang lahat ng mga taong masama.
At magtitira lamang siya ng matuwid sa kanyang harapan. Ito yung sangbahayan ni Noe. So kahit noong unang panahon, kahit sa panahon natin ngayon, ganoon talagang ang kalakaran ng sanglibutan. Wala kakaunti lamang na naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam kung ilang libo ang mga tao sa panahon na yun. Dahil ito'y matagal na rin na mayroong panahon na nakalipas, mula na lang ng Diyos ang sanglibutan. So, dumami na rin yung tao. Pero walo lamang naligtas sa panahon na yun. So, nilipon ng Diyos ang sanglibutan. Ibig sabihin, ito'y ginagamit sa 1 Peter chapter 3 na kalintulad ng bautismo. Ang tubig, nilipon niya ang kasamaan. Sabihin. So, natira ay si Noe. Sila'y naligtas wala sa kasamaan ng sanglibutan sa pamagitan ng tubig. Tayo rin sa bautismo, gano'n. Tayo nililigtas sa pamagitan ng bautismo kanya. So ito po ang makikita natin. Kay Noe, ang kanyang pananampalataya ay kahanga-hanga. Ito ay exemplary kanya. Dapat nating tularan ang pananampalataya ni Noe. Siya'y minority. Tandaan po natin. Nung gawin niya yung daong, wala pang baha. At hindi niya ginawa ang daong sa tubig. Maaari ito'y ginawa sa isang lugar na walang tubig. At siyempre, yung mga tao sa paligid niya, anong iisipin nila tungkol kay Noe? Anong ginagawa ng tao ito ngayon? Bakit siya gumagawa napakalaking barko sa walang tubig? Pero hindi yun alintana kay Noe. Tingnan po natin. Ito sa Hebrews chapter 11 verse 7. Sa pananampalataya kanya. Ito pong kabanata ng Hebreo na ika-11, ito'y nagtuturo sa atin kung anong ibig sabihin ng pananampalataya. Sa maraming mga tao, ang ibig sabihin ng pananampalataya, maniwala ka sa isip. Pero hindi ito ang kahulugan ng tunay na pananampalataya. In other words, si Noe, nang siya'y gumawa ng daong, hindi nanggaling sa kanyang sariling kaisipan. Tulad na nabasa natin kanina, ito'y pinagutos ng Diyos. So, yung utos na yun ay galing sa Diyos kanya. Kaya sa pananampalataya. Ang pananampalataya, ang kahulugan na sinasabi sa Bagong Tipan, ang pananampalataya nagagaling at nagagaling sa pakikinig sa salita ni Kristo kanya. Kung ang pagbibisyan natin at Tagalog Bible, ano po? So, ito'y galing sa Diyos. Nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ito ang pinakamahirap paniwalaan ng tao. Ang mga bagay na hindi na nakikita. Lagi natin inuulit. Bilang halimbawa, yung yung nanay namin, ano po? Siya po ay nag-offer noon ng insurance policy. Napakahirap ibenta noon. Kaysa kayo magbebenta ng TV o refrigerator o ano, mas madaling bilhin ng tao yun. Kasi nakikita niya kaagad. Pero yung effect at benefit ng insurance, hindi mo nakikita. Kaya napakarami pang paniwalag para maniwala yung tao. Si Noe, yung sinabi ng Diyos ay tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita kanya. Ay pinakinggan ng babala. So wala siya nakita. Wala siya nakitang baha. Pero pinaniwalaan niya ang sinabi ng Diyos. Doon natin makikita kung bakit paniniwala natin yung Diyos. Dahil si Diyos, hindi siya nagsisinungaling. At gawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang isang bayan. Actually, dalawang klaseng kaligtasan ang nangyari sa isang bayan ni Noe. Ang unang kaligtasan ay sinasabi nito, yung physical na kaligtasan. Yung daong ay naligtas sa kanilang physical na buhay. Pero yung tubig, naligtas sila sa kasalanan. Dahil pinuksan ng Diyos ang lahat ng masama sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan nito ay natulan niya ang sanglibutan. Paano niya natulan? Makikita natin later on, si Noe ay nangaral. Siya'y nangaral ng katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, habang siya'y gumagawa ng daong, nangangaral pa rin siya. Para ang sanglibutan ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Baka maaari pang magbaong kaisipan ng Diyos.
Paano niya natulan? Katulad ng pangangaral natin ngayon, walang naniniwala. Kakaunti lang. Pagdating ng panahon na dumating ang Panginoon, ahatulan natin ang sanglibutan. Sa paanong paraan? Sasabihin natin sa kanila, yan ang sinasabi namin sa inyo. At di kayo naniwala kanya. Yan din ang nangyari kay Noe. Nung dumating ang baha, at yung mga taong di naniwala ay namatay. Tama sinasabi ng Noe. Siguro habang sila'y lumulubog, sinisip nila, tama si Noe, kanya. At siya'y naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. So siya naging tagapagmana ng katwiran sa pamagitan ng ating Panginoon. Kapag tayo panaligtas ayon sa pananampalataya. So siya kabilang sa mga tao niligtas ng ating Panginoon at siya namatay sa krus. So dito natin makikita ang matinding pananampalataya ni Noe. Sila pare-pareho kayo ng pananampalataya. Kahit si Abraham, nung sinutusan ng Diyos na pupunta sa Kanaan, wala siyang alam sa lugar na yun. Hindi pa niya nakita yung lugar na yun. Pero siya pumunta doon. Siya kaidig para si Noe, mas matindi pa. Dahil si Abraham, at least wala naman panganib sa pupuntahan niya. Pero dito, isang panganib kanya. Isang babala. So ito isang panganib na nadarating, pero hindi pa dumating. So imagine natin, ang sitwasyon ni Noe sa panahon na yun. Imagine lang po lahat, pare-pareho tayong tao. Ano po? Makikita mo isang tao na gumagawa napakalaking daw sa Angeles. Anong isipin mo sa kanya? Anong ginagawa mo? At gumagawa ng napakalaking barko sa gitna ng wala naman tubig. Yun ang iniisip nila kayo, isipin pa nila, pero napag-depress itong taong ito. Bakit gumagawa siya ng ganito eh? Wala namang baha. Wala namang ulan kanila. So yun ay consequence ng iyong pananampalataya. Sigurado pinagtatawanan si Noe sa panahon na yun. Habang ginagawa niya yung daong na napakalaki. Malaki po yung daong, makikita natin mamaya. Malaki. So ang pananampalataya niya, naniwala siya at sumunod sa Diyos kahit alapak siyang nakita. Doon sa babala na sinasabi ng Diyos. Siguro kung umuulan pa at malaking tubig, maniniwala ka pa. Pero wala siya nakikitang gano'n. Sabihin, siya'y normal na nabubuhay at ito'y sinabi ng Diyos sa kanya. At siya'y naniwala at gawa siya ng napakalaking daong na makikita natin mamaya. Ito salitang Noah, mapapasin natin po sa Biblia, yung mga pangalan may kahulugan. Si Noah, kanya. Si Genesis chapter 5 verse 28, nabuhay si Lamech ng 100 at 82 taon at nagkaanak ng isang lalaki. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe o Noah sa English. Na sinabi, ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at sa pagpapagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. So ito'y pupunta sa panahon ni Adam. Maalala natin, sa panahon ni Adam, ang kaparusahan na binigay ng Diyos ay susumpayin ng lupa. Ganyan. Di natin alam kung paano yun. Sabihin, magtatanim si Adam at mahirapan sila. Ganyan. Bumalik po tayo sa Genesis chapter 3. Noong sila yung parusahan ng Diyos. Kanya-kanyang kaparusahan eh. Yung babae, si Adam, at yung ulupong, ganyan. Dito po, sa verse 17. At kay Adam ay kanya sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, hindi naman ibig sabihin ito na lahat ng tinig ng mga asawa ay masama. Kaya lang yung tinig na yun, hindi maganda. Ganyan. At kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain yun, sumpahin ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. At kakain ka ng talim sa para. So yung sumpa na yun, nakaabot sa lahat ng mga tao. Kasi consequence lang yun ng kasalanan. Hindi ka parusahan nyo. Wala silang magagawa. Yun ang nangyayari sa lupa na nagkasalan si Adam. Pero sa pamagitan ni Noe, mawawala yung kanya. Magbibigay ng
ginhawa at kapahingahan doon sa pagpapagod nila na pagtatanim dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Later, ang pagkatapos ng baha, bababasa natin yun. Tinanggal ng Diyos yung sumpa sa lupain. So, hindi natin alam kung paano yung sumpa na yun sa lupa dahil wala na yung sumpa ngayon. Nagtatanim tayo, tumutubo. Pero sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ni Noe, may sumpa yung lupain, ganyan. So, ang ibig sabihin na pangalan ni Noe, siya magbibigay ng ginhawa at kapahingahan kayo. Doon sa sumpa, lupang sinumpa ng Panginoon. So, yun ang pangalan ni Noah. Siya magbibigay ng kapahingahan kayo. Ang pananampalataya ni Noe, kaya po naisulat. Kasi marami nagtatanong, the Old Testament ay hindi naman para sa atin. Na mga utos doon na nakasulat, hindi naman utos para sa atin. So bakit naisulat pa? Ito yung maging halimbawa para sa atin. Dito sa Romans chapter 50, kaya nga po itong ating Biblia, meron parang Old Testament at New Testament. Bagamat di tayo sumusunod sa Old Testament, pero ito yung may pakinabang para sa atin. Sa Romans 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una, ay sinulat upang tayo matuto kanya. Upang sa pamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. So talagang gano'n, mga kapatid, pag binabasa natin ang salita, kailangan natin na pagtsatsaga. Hindi naman hindi siya interesting o ano, pwede siya katulad ng mga ginagawa ng tao. Pero yung Biblia, hindi gano'n. Sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, ito po yung kadugtong ng ika-11 kabanata na patungkol lahat sa mga taong may pananampalataya ng Old Testament. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitang sa atin at tumakbo tayo may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagbasa natin si Jesus na siya nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niyang krus, hindi halinta ng kahihiyan at siya umupo sa kanang trono ng Diyos. Hindi lamang ang Panginoon. Kahit yung mga taong katulad ni Noe, sila'y maging halimbawa para sa atin kung paano sila sumunod sa kautusan ng Diyos. So ang pananampalataya ni Noe ay magiging uliran para sa atin. So ano pang ginawa ni Noe? Ang kanyang dakilang pananampalataya ay sa gitna ng sanglibutan na walang pananampalataya. Sabihin, literally, si Noe lang at ang kanyang sakabahayan ang sumasampalataya sa Diyos sa panahon niya. Ang kasal nasa paligid niya ay yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. So isipin po natin, gano'ng kahirap ang sanglibutan na yon sa panahon ni Noe. Sabihin, siya lang ang matuwid. Lahat ng mga tao sa paligid niya, hindi sila matuloy. Ginan po natin, ulitin natin kanina. Siya ay halimbawa sa atin, di ba? So, si Noe ay nabuhay sa panahon ng kanyang kapaligiran ni masama. Ganon din naman sa atin. Tayo napapaligiran ng sanglibutan na hindi sumusunod sa Diyos. Dito po sa Genesis chapter 6, verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. At naging masama ang daigdig sa parapan ng Panginoon at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos ng daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao kailang gawa sa lupa. Pero tulad ng nabasa natin kanina, si Noe ay naging matuwid. At siya lumakad na kasama ng Diyos sa gitna ng sanglibutan kaya napakasama. Tingnan po lang sa Filipos chapter 2 verse 15. Walang pagkakaiba. Marahil sa degree, pero pareho lang. Kanya. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang saling lahing liko at masama. Katulad ni Noe, di ba? So ito pinakikita ni Noe na sa gitna ng sanglibutan na punong-puno ng walang pananampalataya, pwede ka pa rin maging tapat sa Diyos. Kanya.
na hindi ka sasama doon sa kawalan ng pananampalataya ng iyong kapaligiran. So, ito sinasabi sa mga Kristiyano, sa gitna ng saling lahi nito, liko at masama, na sa gitna nila iliwanag kayong tulad ng mga ilaw at isang libutan na nangahawakan sa salita ng buhay upang may pagkatulis ako sa araw ni Kristo na hindi ko tumakbo na walang kabuluhan, hindi nagmanggalman na walang kabuluhan. Ito po yung frustration ni Apostle Paul kung sakali. Siya'y nangaral at wala naligtas. Si Pablo maliligtas pero yung inaral niya hindi maliligtas. So siya, sa ganung paraan, siya'y tumakbo na walang kabuluhan. Pero ayaw na yun, sabi ni Apostle Paul. Kaya ito, gawin niyo kanya. Sa gitna ng may kong masama, kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng saling lahi liko at masama. Tulad po ng pinag-aaralan natin sa aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, tayo nagiging walang sala at walang malay, totoo yun. Dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin na tayo absolutely na hindi nagkakamali. Pero dahil tayo ay nagpapatuloy sa paglalakad, pag nagkamali tayo may ng tao, at bumabalik tayo sa Diyos. So tayo nagiging walang sana at walang malay, at walang doon sa gitna lang saling lahing liko at masama. Dahil sa kalibutan din nila ginagawa yan. Nagpapatuloy lang sila kung anong kailang iniisip. Na hindi nila iniisip kung ito yung kalooban ng Diyos, hindi. Pero tayo hindi galong, kanya. Tayo magiging liwanag sa isang madilim na isang libutan. So walang pagkakaiba yung panahon ni Noe at sa panahon natin ngayon. At wala rin pagkakaiba sa panahon ng mga apostol. Dito sa Gawa, chapter 2. Ito rin ang sinabi ni Apostle Peter. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Ito ang sinabi ni Apostle Peter. Dito sa Acts chapter 2, verse 41. Di po nangakamali. Meron siya sinabi. Basahin natin. Verse 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at hinimok sila na sinasabi, ilagpasin niyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahi. Ito kanya. So actually, sabi na binabagit sa panahon ni Noe, napakasama na ng tao sa panahon na yun. Pero sa totohanan, hindi naman nagbabago. Sa panahon ni Noe, sa panahon ng ating Panginoon, sa panahon ng Old Testament, sa panahon natin ngayon, ang isang libutan ay ganun pa rin. Ito'y nilalarawan ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Yung sa tunay na kahulugan ng salitang pananampalataya. Maraming tumatawag sa Panginoon. Naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala sila sa ating Panginoon Kristo. Pero hindi sila tunay na naniniwala. Dahil hindi man sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, si Noe na buhay sa gitna ng isang libutan na walang pananampalataya, tayo rin. So siya naging matuwid sa panahon niya, tayo rin ay gano'n. Kung tayo susunod sa pananampalataya ni Noe, sabat sila sabi niya, Apostle Paul, di ba? Tayo magiging uliran at liwanag sa gitna ng lahi na kina-aniban po natin. So si Noe, sa gitna po ng saklibutan, na napakasama at wala ng pananampalataya. Subalit si Noe nakatagpo ng biyaya sa panangin ng Panginoon. Napakahirap gumalaw sa ganung sitwasyon. Dahil hindi ka katulad ng karamihan. Dahil si Noe ay hindi sumunod sa ginagawa ng karamihan. Siya sumunod sa Diyos. Kaya siya nakatagpo ng biyaya sa panangin ng Panginoon. So, si Noe unique sa kanyang panahon. Tayo rin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, kaya ikaw at anak mo, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus kanya. Dahil ganun din, siya nakapaligid sa sanglibutan na magsalanan kanya. So wala tayong, kung susunod tayo kay Noe, bilang uliran, yan ang sinasabi ni Apostle Paul, di ba? Tayo magiging uliran sa gitna ng sanglibutan na napakasama. Si Noe ay may dakilang pananampalataya. Tandaan natin, ito ay sanglibutan na napakasama. Kahit ang Diyos ay nalulungkot sa kasamaan ng sanglibutan na yun. Pero siya naging tagapangaral ng katwiran. Ako, nararamdaman natin gano'ng kahirap
mangaral sa mga tao sa panahon natin ngayon. May talaga mahirap, hindi siya madali. Dahil binabago mo ang kailang kaisipan, pero most probably hindi rin sila maniniwala sa atin. Karaniwang nangyayari sa atin. Ganun din si Noe. Siya'y nasa gitna ng kalibutan na kinalulungkot ng Diyos. Pulong-pulo ng kasamaan. Ganyan. Dito tingnan sa picture na ito, meron tumatawa. Tinatawanan nila si Noe. Ano sinasabi ni Noe kanina? Kung siya nagbibigay ng babala, magsisi kayo kaya dahil ilulubog ng Diyos sa busang libutan. Ano sinasabi mo kanila? Wala namang ulan, wala namang kami nakikita. Marahil kung yung art ay, sabi nila, traditionally, ito ay uminto sa Mount Ararat. So si Noe, maaaring ginawa rin niya daw sa isang mata sa lupain. May pinagtatawalan siya, pero nangaral pa rin siya. Tingnan po natin. So, sa pangalang Pedro chapter 2, verse 5. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, yun nga, nilabog ng Diyos. Bagamat iniligtas si Noe, so ito po yung sineknoke na po. Dito natin nakikita ang pag-aaral ng lengguwahe. Sabi nito, niligtas si Noe. Pero hindi lang si Noe niligtas niya, dahil mababasa rin natin, kasama yung 7 pang tao, ang kanyang asawa, yung kanyang mga anak, kasama ng kanyang mga asawa, na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalahan ng baha. So, ang picture po natin, sa loob ng 120 years, ginawa ni Noe taong, ganun katagal. Kasi malaki. Napalaking taon na yun. 4 lang silang gumagawa. 4 lang yung lalaki. Hindi ko alam kung di natin lang gumagawa rin yung mga babae. Siguro tumutulong sila. So at the most, 8 lang sila na gumagawa sa daon na yun. So sa loob ng 120 years, ginawa nila yung daon. Sa loob ng 120 years, si Noe nangangaral at nagbibigay ng babala sa isang libutan. Siya'y tagapangaral ng katwiran kanya, yung katwiran ng Diyos. Sinasabi niya, magbago na kayo, magsisi kayo. Kung hindi, mamamatay kayo. Lulubog ng Diyos ang sanglibutan. So, si Noe gano'n. Iisipin po natin gano'ng kahirap kay Noe yun. Nag-iisa lang siya eh. Napakaraming tao na kanyang tinuturo tungkol doon sa babala na binigay ng Diyos. So, siya tagapangaral kanya ng katwiran ng Diyos sa panahon na yun. Mga bagay na hindi pa niya nakita. Sabi ko nga, napakahirap mangaral at magturo sa mga bagay hindi po man nakita. Kaya nga siguro maraming tao di naniniwala na mayroong langit. Kaya hindi pa nila nakita. So sabihin natin, napakaganda ng langit kanya. Hindi mo pa nakita. Kaya lang tayo naniniwala dahil nababasa natin sa Biblia dahil tayo naniniwala. Pero sa mga tao hindi naniniwala, may yan nilang paniwalaan. Hindi totoo yan, kaya nila. Yung langit yung sinasabi mo. Gaya din si Noe ang sinangangaral. Nangangaral siya ng isang baha, pero hindi pa dumating. So isipin natin ang napakahirap na sitwasyon. Dahil itong sabi ng Diyos kay Noe, ako'y magpapadagsa kanya. So ito'y future, hindi pa nangyari. Si babaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may ininga ng buhay sa ilalim ng langit at ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. Marami mga tao di siya naniniwala na nagkaroon ng malawakang baha sa buong sanglibutan. Di sila naniniwala. Pero ito yun ay totoo. Maraming makikita mo sa lupa na hindi magiging gano'n kung hindi ito nalubog sa lupa kanya. Bawa, yung sa Arizona, yung sa Nevada, yung nakalimutan ko na yun. Hindi mo maintindihan niya, pero yun ay mangyayari lamang kung ito'y dumubog. Ganyan. So, lahat po ng kultura sa lupa ay meron silang kasaysayan ng paglubog. So, in other words, ito'y tinuro sa lahat ng mga tao, ito'y nakurap sa panahon. So, itong gagawin ng Diyos, kaya lilipulin ko lahat ng laman na may hininga sa ilalim ng langit. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. Meron din tayo makikita sa kasaysayan ng lupa, yung dinosaur kanya.
Tandaan natin, ang dinosaur, hindi natin mababasa yung pangalang yun sa Biblia. Dahil inimbento lang nila mga tao yun. Ang ibig sabihin ng dinosaur, terrible lizard. Yun ang ibig sabihin nun. Ginawa lang ng tao yun. Pero may mga larawan, lalo pag binasa natin yung Job, ganyan, Leviathan, ganyan. Yun ay isang malaking hayop. So yun doon namatay yung dinosaur. Sa panahon ni Noe, nilubog ng Diyos. Eh, siguro dahil napakalaki nila, di kasi sa Ark, so namatay sila. Wala na tayo ibang eksplanasyon tungkol sa mga dinosaur. Dahil nabuhay yung mga dinosaur. Dahil may nakikita ng fossil sa lupa ng mga dinosaur. So yun, doon sila namatay. So makikita natin, hindi yung nagkaroon ng meteor na bumangga sa lupa. Pagka gano'n, lahat mamamatay. Pati si Noe. Pagka gano'n ng lahat ng tao, walang matitira. So makikita natin, yun ang babala na binigay ng Diyos. At si Noe naniwala. Hindi pa niya nakita. Tayo rin gano'n. Bakit tayo nagsusumikap na tumunod sa kalooban ng Diyos sa gitna ng dakilang pagtitis na kailangan nating tiisin? Naniniwala tayo sa langit na hindi pa natin nakita. So yun makikita natin. Nagturo siya ng mga bagay na hindi pa nakikita. Isang baha na hindi pa dumating, ganyan. Asang kaparusahan na hindi pa nakita ng tao sa panahon na yun. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7 and verse 9. Ganon din sa atin. Kung di nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos, na hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago pa ang mga panahon para sa ikalalahati natin. Walang sino man sa mga pinuno ng sanglibutan ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay di sana nila ipinasakos sa Panginoon ng kalalatihan. Subalit, kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi pa nakita ng mata, at hindi narinig ng tenga, at di pumasok sa puso ng tao, ay mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila, na nagmamahal sa Kanya. So, di pa natin nakita yung inihanda ng Diyos para sa atin na nagmamahal sa Diyos. Wala tayong nakita. Hindi pa natin nakita yun. Katulad ni Abraham na binigyan ng pangako na magkakaroon siya ng lupa, hindi man niya nakamtin yung lupain na yun. Pero siya sumampalataya. Tayo rin gano'n. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin nakikita kung ano yung langit na sinasabi ng Diyos. Nagtitiwala lang tayo na may inihanda ang Diyos para sa atin. Kaya tayo nagpapatuloy sa pagtitiis na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Noe. At hindi pa niya nakita, pero siya'y sumunod. Dahil alam niya, ito'y mangyayari. Tayo rin. Alam natin na darating, kaya tayo naniniwala. Siya po'y nagtuturo tungkol sa matwid na pamumuhay. Tandaan niyo si Noe, hindi siya absolutely sakdal na tao. Siya'y unang nalasing. Sa kasaysayan ng sanglibutan, si Noe ang unang nalasing. Dahil siya po'y tagatanim ng ubas, nalasing siya. Siya ang unang nalasing. At dahil sa kanyang kalasingan, siya'y naubaran. Yung dalawang anak niya, dahil sila'y matwid, tinakpan niya ng kaubaran ng kailang ama. Yung isa nakita niya. Kaya siya'y pinagalitan ng Diyos. Sabi nito, subalit si Noe nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. At ito ang mga lahi ni Noe, si Noe lalaking matwid at walang kapintasan noong panahon niya. Si Noe lumakad ng kasama ng Diyos. Kasama ito sa pangaral niya sa mga tao. Kailangan kayo magsisi kanya at magbago kayo at sumunod kayo sa kalooban ng Diyos. Isang matwid na pamumuhay kanya para marahil, para maiwasan natin ang kaparusahan na sinasabi ng Diyos. Ang Diyos may plano, pero pwede niyang palitan. Kaya nga yun ang dahilan bakit tayo nananalangin sa Diyos. So, hindi siya naniniwala. So, ito'y tinuturo ni Noe. Dahil siya ay isang uliran na lumalakad na kasama ng Diyos. At ito rin sinuturo sa mga tao na gawin nila para sila'y maging kalugod-lugod din sa harapan ng Diyos. So, siya po'y nangaral ng matwid na pamumuhay. Walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Dito po sa Titus chapter 2, verse 11, verse 12. Pasinin nyo, yung kalooban ng Diyos, walang pagkakaiba. Yung karakter ng mga tao ng Diyos, wala rin pagkakaiba. Yung kautusan ng Diyos, yung kautusan na may pagkakaiba, pero yung epekto pareho lang. Tingnan natin.
Sa Old Testament, si Noah ay nagtuturo sa matuwid na pamumuhay. Ito na sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kausap ko si Brother John Bautista, sabi niya, gusto kong gawa ng sermon tungkol sa love, mercy, at grace. Sabi ko, yung mga tatlong bagay na yan ay magkakahawig pero sila magkaiba. Ang dahilan para tayo niligtas ng Diyos ay dahil sa pagmamahal niya sa atin, di ba? At dahil sa pagmamahal niya, yun ay concern. Ayaw niya na tayo mapunta sa kaparusahan at siya'y naaawa rin sa kalagayan ng tao. Dahil kung iiwanan ng tao sa kanyang sariling kalagayan, ay mapupunta siya sa kapahamakan. So, yun ay pagmamahal, meron siyang concern sa atin. Kaya siya'y nagsakripisyo para gawin niya, naibigyan niya kanyang bugtong na anak, at meron siyang kaawaan kanya. Ayaw niya tayo na manatili sa kalulusog sa kalagayan, so siya'y gawa ng paraan. Yun ang kanyang biyaya kanya. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwid ang kasamaan, yun ang ating pagsisisi, bago tayo nabautismohan, at mga makamundog pagnanasa, ay dapat tayo mamuhay na may katinuan, matwid at banal sa kasalukuyang panahon. Maganda yung salitang ginamit dito ni Apostle Paul, na may katinuan, ganyan. Ang karakteristik po ng nagkakasala, wala sa katinuan. Dahil kung meron sa katinuan, hindi na gagawin nyo. Ibig sabihin ng katinuan, tayo nag-iisip sa maayos na paraan. At matuwid, dahil sumusunod tayo doon sa katwiran at banal, tayo namumuhay na hiwalay sa kasalanan, sa kasalukuyang panahon. So yun ay tinuturo ng Ebanghelyo sa atin. Yun din ang tinuturo ng Noah sa panahon niya. So sabi ko, walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang ng mga tao sa iba't ibang panahon ay yung kautusan na sinusunod nila. Pero yung karakteristik lahat ng mga tao ng Diyos sa bawat panahon, pare-pareho lang. Ito yung tinuro sa panahon ni Noah. Ito yung tinuturo sa panahon natin ngayon. At tayo mamuhay na hiwalay sa namang kasalanan, tayo mamuhay ng may matuwid sa harapan ng Diyos. At tayo po, si Noah ay nangaral. Tayo rin. Si Noah ay ating uliran sa kanyang pananampalataya. At siya naging mangaral ng katwiran. Ganoon din tayo. Ito po ang misconception natin. Na yung mga karalang ang mga, hindi totoo yun. Lahat tayo may obligasyon. So, primarily mga karal, dahil siya mga karal. Pero, in general, tayo lahat. Ay pangaral natin ang salita ng Diyos. So, 2 Timothy chapter 4, verse 2. Ipangaral mong salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yung kapanahunan, kapag ang mga nakikinig, interesado makinig kanya. Katulad natin ngayon. Mangaral ka. Kapag hindi interesado nakikinig, mangaral ka pa rin kanya. Magtuwid ka, manaway ka, at mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Yan ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Pero ito isang mga Kristyano. Sabihin natin yung una, sa isang mangaral. Pero yung pangalawa, hindi. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibasa isa siyang sanggol. Sabi ng sanggol, from physical standpoint, hindi siya pwedeng kumain ng solid. Sanggol pa lang siya eh. Merong lining ng kanyang tiyan na kailangan ang pwede lang niyang tagapin ay gatas. Yun ang karakter ng tiyan niya. Kailangan mag-mature yung tiyan niya para makakain siya ng matigas. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kailang mga pagdama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ito'y totoo. Hindi lang sa ating larangan ng ating pananampalataya, kahit sa ibang mga bagay. Minsan, hindi mo na alam yung prinsipyo, pero alam mo mali. Doon po sa tinuro ng teacher na sa high school, sabi niya, malilimutan ninyo ang prinsipyo ng grammar kanya. Pero pag natuto kayo sa tamang paraan, hindi mo na alam yung prinsipyo, pero pag nakinig ka, alam mo mali kanya.
Ganoon din po sa katotohanan. Yung bago po sa talatang ito, sinasabi sa kaluwatan kanya sa katagalan ng ating pananampalataya, dapat kanya tayo ay nakapagtuturo na kanya. Isahin po natin. So ito in general. Sa verse 12, maganda po itong salin. Sa paggawa't bagaman sa panahong ito, dapat na kayo mangguro na, kailangan muling may magturo sa inyo na maunang simulayan ng anak ng Diyos. Kayo na kailangan ng gatas at yun ang pagkain matigas. Pagka tayo matanda na, ayaw na natin ng gatas lang kininom mo. Pag tatayo ka, kailangan mo ng sulit na pagkain. So sa mga Kristiyano, hindi. Pagka matagal na tayong Kristiyano, hindi na natin masyadong kailangan malaman yung paggatas. Kailangan tayong umulad sa ating pagkaunawa, sa ating pananampalataya, at tayo makapagtulong kanya in general, sa iba. So katulad din ipangalan natin ang salita ng katwiran, ang salita ng Diyos. Ito ang pinakahuli. Si Noe may dakilang pananampalataya para gawin niya yung ark. Napakalaking gawain niyo, mga kapatid. Dahil yung ark, malaki pa sa building natin. Para sa 8 tao, sa panguna ni Noe, nagagawin nila yon. Sipin po natin, tingnan natin, yung daong o yung ark. Gawa ka lang isang daong nayari sa kahoy na gopher. Sipin natin, walang technology, katulad ngayon. Minsan, yan pinakikita ni Brother ang ginagawa niya sa kahoy, meron siyang gamit. Kaya madaling gawin niya yun. Si Noe, walang ganun Wala siyang modernong paraan na katulad ng paraan natin ngayon. Gawa ka lang isang daong nayari sa kahoy na gopher, gawa ka lang mga silid sa daong, at pahira mo ito ng alkitran sa loob at labas para maging waterproof. Ano po? Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko. Ito yung 1 cubit, yung 1 siko. Ito yung 1.5 feet. So kung 300 times 1.5, 450 feet yung haba ng daong. Mahaba pa sa building natin. Pagkatapos, ang luwang, yung width, ay 50 siko. So 75 feet yung luwang. Pagkatapos, yung taas, ang taas ay 30 siko or 45 feet. Mataas din yun, di ba? Ilang piyan lang ito. Mga 20 ka wala. So yun ay 45. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito sa isang siko sa dakong itaas. Isa lang yung bintana. Bakit kaya isa lang? So wala ka lang makikita siguro kaya hindi na binigyan ng bintana. Ang purpose lang na bintana, makikita natin later on. Nung matagal na yung baha, bumababa yung tubig, binuksin na yung bintana, tinignan niya. Ilagay mo ang pintuan ng sakyan sa kalang tagiliran. Gagawin mo ito ng may una, ikalawa, at 3 palapag. So, 3 floors yung ark. 450 feet times 75 feet times 45 feet. Gano'ng kalaki yun? Pero ito yung ginawa ni Noe. Ayon sa specification na ginawa ng Diyos. So, yun yung nagpapakita ng isang determinadong tao na naniniwala sa Diyos. Di ba? Gano'ng kadali ginawa niya? Hindi madali. Kahit na-imagine mo na lang, gagawin mo yan sa panahon na yun, sa panahon natin ngayon. Gano'ng kahirap ginawa ni Noe, di ba? Pero yun ay nagawa niya yun dahil meron siyang dakilang pananampalataya sa Diyos. Ginawa niya ang lahat ay sa pinag-utos ng Diyos. Ala sa pinalita. Yun ang problema ng mga tao sa panahon natin ngayon. Pinapalitan nila yung kauso ng Diyos. Pero si Noe, wala siyang pinalita. Gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. So ito'y parang isang batang naniniwala sa kanyang ama. Gawin mo itong ganito, gagawin niyang gano'n. Wala siyang question sa utos ng Diyos. Ginawa niya ayon sa sinabi ng Diyos. Lahat ayon sa ginawa ng Diyos. Doon sila, in Hebrews chapter 11 verse 7, ulitin lang natin. Ginawa niya ang lahat at sinabi ng Diyos. Sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala.
at gawa ng isang taong para sa kaligtasan ng kanyang sangbahayan. Sa pamamagitan nito ay natulan niya sa liputan at siya'y naging tagapagman ng katwilang ayon sa pananampalataya. So obviously, kasama natin si Noe sa langit dahil siya naligtas. Dahil sa pananampalataya ang ipinakita niya sa panahon niya. So isipan natin, ginawa niya lahat ay sa pinagutos ng Diyos. Wala siyang binago doon. Yun ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Sa lahat ng ating pinagutos sa atin, lahat tayong babaguhin. Pero sa Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot sa Diyos, asundin mo ang kanyang mga, yun ang ginawa ni Noe. Yung kanyang pagsunod ay gawa ng kanyang pananampalataya. Tayo ay may kaakibat na takot sa Diyos. Sipin na lang nyo ang pagkamanga ni Noe nung makita niya na nabaha ang buong libutan. Ano kaya pakiramdam ni Noe? Totoo pala kanya. Ginawa lang Diyos na ilubog niya sa libutan na yun. So, may nagkaroon siya ng takot. Meron na siyang takot sa Diyos. Dahil kung wala, hindi niya gagawin niya. Pero lang siya nagkaroon ng takot sa Diyos na makita niya na nabaha buong siyang libutan na yun. So, yan ang dakilang pananampalataya ni Noe. Ginawa niya lahat ang pinagutos ng Diyos sa kanya. Ang ating Panginoon, siyang ating tagapagligtas. Paano tayo maliligtas? Anong pananampalataya dapat meron tayo? Katulad din Noe. At nang maging sakdal siyang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Paano tayo susunod? Katulad din Noe. Gawin natin ang lahat ng mga bagay na ipinagutos ng Diyos. Wala tayong papalitan. Ganyan. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamagitan na nagpapalakas sa akin. Paano gawa ni Noe yun? Dahil naniniwala siya sa Diyos. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng kalooban na gawin niya yun. Dahil naniniwala siya, totoo sinasabi ng Diyos. Kasi siya Apostle Paul, yun din ang kanyang kalakasan, yun ang gagaling sa Diyos. Sa 1 Corinthians 15 verse 10, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya binigay sa akin, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod na higit kaysa sa kailang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin kayo. So, paano nagawa ni Noe yun? Dahil sa kanyang pananampalataya, nakita niya yung biyaya ng Diyos kanya. Dapansinin natin, tayo, nakita natin ang mga bagay na nangyari na. Kaya yung mga tao na una sa atin, nakita nila yung mga bagay na hindi pa nangyayari. At sila yung naniwala kanya. Magkakaroon ng baha, sumunod si Noe, mahal sinabi ng Diyos, ang maging gantimpala ni Noe. Kasi naniwala at sumunod sa lahat ng mga bagay na ipinagutos ng Diyos sa kanya. So, si Noe, sa loob ng 120 years, at bago pa doon sa 120 years, sa bawat araw ng kanyang kinabuhay, siya nabubuhay sa pananampalataya. Sabi nga, siya lumakad na kasama ng Diyos. So tayo rin. Hebrews chapter 10 verse 25. Kaya huwag niyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. So si Noe, hindi itinakwil ang kanyang pagtitiwala. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis. So ano klase pagtitiis? Yung 120 years na ginawa niyo daw. At yung pagtitiis na paghihintay doon sa baha. Upang inyo magampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong, kaya sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya naliligtas kanya. So tayong lahat, nung tayo sumampalataya at namautisman sa Ebanghelyo, huwag tayong tumalikod kanya Dahil mayroong dakilang katimpala ang naghihintay sa atin. So tayo magpapatuloy at di tayo babalik sa pinanggalingan natin. Kasi sabi ni Pablo, ito ang ginagawa kanya. Anong ginagawa niya? Ako'y nagpapatuloy kanya. At hindi ko na tinitignan dahil na mga bagay sa likod kanya Hindi siya lumilingon. Diretso lang siya doon sa kanyang
ginagawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13, mag-iingat rin po tayo kanya. Dahil kumisan, sa inakala natin tayo ay matatag at matuwid, nagkakaroon tayo ng overconfidence at tayo mapapahamak. Maraming mga tao ang napapahamak ng overconfidence. Nakikita natin yan sa larangan ng sports. Ano po? Siya dahil nila, napakagaling nila. Overconfidence, natatalo sila. Kaya ang nag-aakalang siya nakatayo ay mag-ingat, baka siya'y mabuhat. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. So walang extraordinary na mga bagay na nangyayari sa atin. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksoin na higit sa inyong makakaya. Kundi kailangan din ng tuksoin naglala ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Saan niya ginagawa yun? Sa pamagitan ng ating pananampalataya. So yun ang paraan para tayo ay umalis sa tukso na lumalapit sa atin. Santiago, chapter 1, verse 2. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Narinig na natin yan, di ba? Ito yung sinabi ni Apostle Paul. Ito rin na sinasabi ni Santiago. At yung ayaan na manubos ng pagtitis ang gawa nito upang ay mag-isakdal at ganap na walang anumang kakulangan at tayo po ay magkakaroon ng gantimpala. Ang mga bagay na inyong narinig sa harap na maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na mga pagtuturo naman sa iba. Dahil ito ay makakatulong para ibang mga taong maligtas na katulad natin ngayon. So ang ating mensahe ay totoo. At ang ating mensahe, ang pinaka-importanting mensahe sa lahat ng mensahe. So, hindi natin dapat itago. Kailangan nating ikahala, mga kapatid. So, ito yung paanyaya sa atin. Yung alimbawa ni Noah. Si Noah ay naligtas siya sa isang libutan na punong-puno ng kasalanan at nakatakas siya sa kabulukan ng kasalanan at kamatayan. Tayo rin. So, dahil si Noah ang ating nila, tayo rin. Sa unang Pedro, chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid. Upang kayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya'y pumunta at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Ito po isang question kumisan, kailan niya ginawa yun? May nagsasabi, nung siya'y namatay, siya'y pumunta sa Hades at nangaral siya sa Hades. Hindi yun ang sinasabi niya. Ito'y nangyari sa panahon ni Noe. Sa pamagitan ng pangangaral ni Noe. Na noon ay mga suwaid ng Diyos ay matagang naghihintay ng mga araw ni Noe habang ginagawang taong na noon ay kakaunti. Sa mga tindi, 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito kanya. Ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yun po'y Tagalog at ito'y maliwanag na salin. Kaysa doon sa New King James, actually, mas maliwanag ito kanya. Ang bautismo, pag tayo na bautismohan, hindi paghiling sa Diyos. Nalinisin niya ang ating mga budhi. Ang isang malinis na budhi ay isang budhi na walang kasalanan. Linisin tayo sa ating mga kasalanan para tayo magkaroon ng malinis na budhi kanya sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So ito'y paglalarawan ng parehong mga bagay na nangyari sa ibang panahon pero magkahawig. Si Noe niligtas ng tubig. Kaya nga, dalawang kaligtasan nangyari kay Noe. Yung daong ay nagligtas sa kanilang physical na buhay, hindi sila namatay physically, pero yung tubig ang nagligtas sa kanila spiritually. Dahil nalis ng Diyos ang masamang impluensya ng mga taong masama. At si Noe makapagmabumuhay ng panibagong buhay sa isang libutan na walang kasalanan. So ito'y kahawig sa atin.
So tayo po ay naligtas sa bautismo, tayo nalilis ang ating budhi. Para ano? Para tayo mamuhay ng bagong buhay kanya. Katulad sa panahon ni Noe, natakasan niya ang korupsyon ng kasalanan at kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. So tayo rin. Tayo po, katulad ni Noe, ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kundi naniwala si Noe, namatay siya. Kasama ng mga taong suwain sa panahon niya. At walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ano lang? Ano pa? At siya tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Tayo po, naniniwala tayo sa Diyos. Ito yun. Pero tayo pa rin nagpapatuloy. Nahanapin natin siya sa kahulugan na makilala natin siya sa mga bagay na sinasabi niya sa Kanyang banal na kasulatan. Sa pananampalataya si Noe, na mabigyan ng Diyos na babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sangbahayan. Sa pamagitan nito, hinatulan niya sa kalibutan at siya naging tagapagman ng katwiran ayon sa pananampalataya. Kung paano naligtas si Noe, na siya sumampalataya sa Diyos, sa kahulugan na siya naniwala at sumunod. Yun ang pananampalataya. Tayo maliligtas sa ganun para. Tayo ay naniniwala at tayo susunod sa kalooban ng Diyos, tayo maliligtas katulad ni Noe. So, hindi naging walang kabuluhan yung buhay ni Noe. Pag binabasa natin sa Biblia, kasaysayan niya, ito yung makakatulong sa atin na si Noe, katulad natin, nabuhay siya sa masamang sanglibutan, nabubuhay rin tayo sa ganung klaseng sanglibutan. At siya naging matuwid sa ganung sanglibutan, tayo na magiging matuwid sa ganung sanglibutan. Kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos, at katulad ni Noe, hindi siya umurong. Tandaan, 120 years na gumagawa ng daong. Pero siya nga, yung wala ganyan, napakahirap naman itong pinagagawa, hindi siya umurong. Kaya naging masigasig at nagpatuloy at nagawa niya. Hindi lang yun daon eh. Isipin natin, naglagay siya ng mga hayop doon. Yung mga maraming hayop, tig-isang pares. Yung malilis na mga hayop, tig-7 pares. Anong dala niya? Pagkain. Ano na doon sa daon? Imagine natin kung ano na doon sa daon. Eh, din tagdudubi yung mga hayop doon. Hindi ba? Gano'ng kaakamoy sa loob ng daon na yan? Isipin natin yan. Pero yung pinagtisa ni Noe, kaya siya ay naging halimbawa ng lahat ng mga sumasampalataya. So ito po ang ating mensahe sa hapong ito, tungkol po sa pananampalataya ni Noah. So tayo may katulad ni Noah, kung siya nagtagumpay, tayo rin ay magtatagumpay. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at ibigay natin muli kay kapatid na Raul ang